Amen? Basa, sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus. Part 6A. Ibig sabihin, may part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. At ito po, part 6A. Jesus Christ in the Scripture. Amen po ba? Sabi ho ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Ito po ay sinulat ni San Pablo kay Bishop Timothy. Si Timothy po ay isang bishop ng isang malaking simbahan. At sabi ni Pablo, and that from childhood, Timothy, you have known the Holy Scripture. Sabihin niyo po, Holy Scripture. Para introduction. Maraming pastor, pag nagbasa ng Bible, talaga lang ho, kuha dito, kuha doon, kuha dyan, kuha naman. Wala namang problema. Kaya lang, tawag sa iyo, pastor, kuha-kuha. Sabi dyan, Holy Scripture, sa Tagalog, banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, hindi po ang buong Bible. Ang banal na kasulatan ay ang Genesis hanggang Malakay. Amen po ba? Ang isang pong regret, nung nagpastor ako, wala akong nagtuturo sa akin ng tamang paano interpret yung Bible. Akala nila yung Bible, hugot ka lang ng hugot at i-interpret mo, kung ikaw ay matalino, may interpret mo. Mali. Kasi yung Bible, i-interpret niya yung sarili niya. So sabi ni Pablo, Timothy, from childhood, you have known the Holy Scriptures. Tingin po kayo sa akin. Isipin niyo kahit bata, maiintindihan. Pag maingat mong tinuturo ang Holy Scripture. Mula sa pagkabata, nalaman mo na ang banal na kasulatan. Sa Greek, galing po sa word na hieros gramma, banal na kasulatan. Ano ho yung mga banal na kasulatan? Which are able to make you wise. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Yung able, galing po sa salitang dunamis, power. This will empower you. The Holy Scripture will empower you to make you wise. To make you wise. For what? For salvation. Para sa kaligtasan. Galing po sa salitang soteria. Ano yung kaligtasan? Protection, preservation, well-being, security, everything. Tapos sabi niyan, true faith, which is in. Hindi ho in you, in me, or galing sa iyo, galing sa akin, galing kanino man. Lahat yan na kay Kristo Jesus. Ito po yung resurrection reality in Christ Jesus. The Holy Scripture that will able to make you wise. Wise. Tatalino ka dito. Para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya na nakay Kristo Jesus. Yung Scripture po ang bida, hindi po yung pastor, hindi yung prophet, hindi yung evangelist. Si Jesus. You will never know Jesus, you will never know God except through the Scripture. The Holy Scripture. So lahat, kaya ho tinawag na sacred writings, hieros gramma, banal na kasulatan. Kasi lahat ng mga sinulat mula Genesis hanggang Malakay na patunggol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na nakay Kristo Jesus lang ang tawag dyan, banal na kasulatan. Amen. Sabihin nyo, banal na kasulatan. Kaya banal, lahat yan kay Kristo lang. Holy Scripture. Kaya sabi ni Jesus, nung nabuhay siya sa mga patay, sa Luke chapter 24, are you fool? Napakahihina ng isip nyo. Hindi nyo ba alam mga sinabi ng mga propeta? Minor prophets, major prophets, sabi niya, patungkol sa akin. Mula sa mga sinulat ni Moses, tingin po ay sa akin. Sinulat ng mga propeta, sa kasulatan, sabihin nyo kasulatan. Patungkol sa akin. Na ako ay mahihirapan, na ako ay magsasakripisyo, na ako ay mamamatay, ililibing, pagkatapos sa 3 araw, ay mabuhay na magmuli. Tingin po kayo, yung Holy Scripture, nung sinasabi ni Timothy, ni Pablo kay Timothy, Holy Scripture, wala pa hong Timothy, wala pang Corinthians. Kaya si Pablo, ang kanyang handbook, nung nilalabas niya si Jesus, wala pa hong Timothy, wala pang Romans, wala pang Corinthians, ay the Holy Scripture. Ano po yan?
yung 39 books. At holy yung mga bagay doon basta patungkol kay Jesus, kaligtasan at pananampalataya na kay Jesus. Kaya sabi ho ng verse 16, all scripture. Pag sinabi ho all scripture, galing po sa Greek word na pasgrape. Lahat ng sinulat ay kinasihan ng Diyos, is given by the breath of God. Lahat ng sinulat. Pero hindi lahat ng sinulat ay holy. Ang holy lang, lahat patungkol kay Jesus. Tingin po kayo sa akin. Lahat ng sinulat, hindi holy. Yung holy lang, patungkol lahat sa pananampalataya at kaligtasan na kay Jesus. Recall that, sabi ni Paul, Holy Scripture. Lahat doon sa 39 books, patungkol sa kaligtasan na magpapatalino sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na lahat kay Kristo Jesus. Tawag dyan, Holy Scripture, doon sa 39 books. Kaya ho yung 39 books, ang interpretation ho nun sa 27 books. Si Jesus dito sa 39 nakatago. Si Jesus dito sa 27, pag pinagsama mo, 39 plus 27, 66. Pero nanggaling lahat yung 27 sa 39. Naintindihan niyo po ba? Kaya pag pinagsama mo yan, ang message lang ho niyan, si Jesus, ang kanyang death, burial, and resurrection. Natawag natin, Gospel of Christ, Gospel of God's grace. Amen po ba? Amen. Sige po. Noon po, walang nagtuturo na ganyan. Turo lang na turo. Mahal tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Wala. Hindi tinuturo sa atin yung mga detalye ng kasulatan. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ang ibig sabihin ng doctrine, galing sa Greek word na didaskalia. Tingin po kayo sa akin. Didaskalia, teaching and explanation. Hindi mo natin makikilala si Jesus sa vision, sa dreams, sa miracles. Maraming tao gusto vision, miracles, dreams. Hindi ho. Gusto ni Jesus, makilala natin siya sa Scripture. Kaya nung nagpakita siya, nung siya'y nabuhay sa mga patay, sumama siya kay Mr. and Mrs. Cleopas, hindi sila naniniwala na siya'y nabuhay sa mga patay. Tapos sumama siya doon sa bahay nila, sabi niya, meron ba kayo makakain dyan? So binigyan sila niyang tinapay at isda si Jesus. Sipin niyo, kumain. Tapos nung makilala niya, biglang nawala si Jesus. Bakit? Bakit biglang nawala si Jesus? Kasi ayaw ni Jesus makilala mo siya in person, in experience. Gusto ni Jesus makilala mo siya in the Scripture. Kaya mahalaga ho yung Scripture. Mahalaga yung Bible tayo. Tingnan niyo po, profitable. Very profitable siya for teaching, for explanation, for reproof. Ang akala natin yan, pagkukorek, ayusin yung buhay mo. Hindi po. Ang ibig sabihin ng reproof, galing po sa word na elegeko, ebidensya, evidence, for correction, for instruction in righteousness. Para mag-mature po yung Christian. Na hindi yung righteousness mo, kundi righteousness ni Jesus. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Naintindihan niyo po ba? Maraming tao kilala lang po si Jesus, 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 Jesus. Tingnan niyo po, sabi ng John 5:39-40. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sinasaliksik niyo yung kasulatan. Kasi ang isip niyo, meron kayong buhay na walang hanggan diyan. Itong mga kasulatan na sinasaliksik niyo, binabasa niyo, pinag-aaralan niyo, ito ay mga nagpapatotoo sa akin. Tingin po kayo. Binabasa natin. Sabi, binabasa niyo yan. 39 books. Kasi akala niyo meron kayong buhay na walang hanggan. Nagkatawang tao. Sabi ni Jesus, yung kasulatan na yan, nagkatawang tao. Bakit may hawak lang tayo? Para hindi tayo mabudol. Amen po ba? Sabi ni Jesus, iniimbestigahan nyo, sinasaliksik nyo, binabasa nyo, pinag-aaralan nyo ang kasulatan, kasi isip nyo, meron kayong buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, yung binabasa nyo, nagkatawang tao na. These are they. These and they testify of me. But you are not willing come to me that you may have life. Amen po ba? Ito po, papel at letra. Yan po ang nagpatotoo sa Diyos ng nagkatawang tao.
Amen. Amen po ba? So, sa John 5:39, sabi, you search the scripture. Ibig sabihin, wala pa yung book of John. Wala po ba yung book Matthew, Mark, Luke, and John? So, ang scripture ni Jesus, yung Old Testament, yung 39 books na tinatawag na Pasgrape. Amen. Heros Grama, Heros Grape. Amen. Kaya ho naging holy, sacred, pagpatungkol sa kaligtasan, pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo Jesus. Tingin po kayo sa akin ulit. Ayaw ni Jesus, makilala natin siya sa experience. Kaya sabi, ang born again ay born again experience. Kaya ang buhay mo, pag walang experience, baliwala si Jesus. Because you don't know Jesus in the Scripture. Amen. Ayaw ni Jesus yun. Kasi po, yung mga tao sa ilang, sa wilderness, 40 years, tingin po kayo sa akin, 40 years, puro himala ang naranasan nila kay Moses. Pero about 40 years, marami sa kanila hindi naniniwala. Kasi after sila sa himala eh. But really, they don't believe the gospel. Kaya kung pupunta kayo sa church, hanapin nyo si Jesus. Makilala nyo si Jesus. Amen. O, tingin po kayo. Ito po yung scripture. Sa Exodus, Genesis to Malakay. So, the law of Moses, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, and Leviticus. Yan po. Pag sinabing sa book ni Moses, ibig sabihin 5 book. Maraming Christian yun. Hindi nila alam yun eh. Ang tagal ng Christian, hindi ko patandaan dito. Kahit bata ka, 25 years old, but you see Jesus in the scripture, matured na matured ka. Kung 80 years old ka, hindi mo nakita si Jesus sa kasulatan, sanggol ka pa rin. Amen ba? O, ito po sa scripture. God said to Moses, Lord, paano kita ipapakilala sa kanila? Anong sasabihin ko? Anong pangalan mo? Wala akong pangalan yung Diyos. Kasi yung Diyos, He is the best on His class. No one is best. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo sa kanila, ako ay ako nga. Anong klaseng pangalan yan? Sabihin nyo, ako ay ako nga. Anong pangalan mo? Ako ay ako nga. Galing po sa salitang aya. Sa Greek, ego emai. Ibig sabihin, what I will be, I will be. Tapos he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ako nga, sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, sa scripture po, ito yung scripture. For unto us a child is born, unto us a son is given. Bilang tao, kailangan siyang ipanganak. Pero bilang anak ng Diyos, kailangan siyang ibigay. Naintindihan niyo ba? Bilang tao, kailangan siyang incarnation. Ano po ibig sabihin ng incarnation? Yung pagbaba ng Diyos sa anyong tao. Ang tawag dyan, incarnation. Ang tawag dyan, Son of God. Amen. Bilang anak ng Diyos, kailangan siya ibigay. Hindi siya kailangan ipanganak. Because He is always a son. And the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful Counselor. Sabihin nyo, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Si Jesus is the God who is I am. He is mighty God. What I want to be, I can be. Tingin, for the purpose, para ho, ang isip ng Diyos, gagawin kong lahat para lang iligtas yung tao. Kaya pinag-aralan natin last week, siya yung tupa. Diyos naging tupa. Parang isakripisyo tayo siya sa batas, isakripisyo siya, at yung tupa naging tao para siya ay pambayad, sakripisyo sa lahat ng kasalanan. Saan ka nakakita ang Diyos naging tupa? Tayo naman quote ng quote, Jesus, look, Jesus, the Lamb of God. Kaya kahit na papunta tayo sa Katoliko, pag sinabi nung si Father, Lamb of God, Cordero, ganun tayo ng ganun, kasi hindi natin naiintindihan. Ibig sabihin, para iligtas lang ng tao, si Jesus naging
tupa. Tapos sabi ni Jesus, I am your shepherd. Si Jesus naging pastol. Hindi mo nakita yun. Kaya ang pangalan niya, I am. I will be what I will be. I am mighty God, everlasting Father. Gagawin kong lahat para iligtas lang ang tao. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi niya, ako ang puno. Isipin niyo, Diyos, tao, puno. Hindi ba? Kasi He is I am. Para lang iligtas yung tao, lahat ng kailangan ng tao, ako na magiging ako para sa kanila, para lang iligtas sila. Yan po ang purpose. Kaya nung tinanong kay Moses, anong pangalan mo? Sabihin mo, ako ay ako nga. Ibig sabihin, gagawin ko lahat. Kahit maging tupa ako, para lang maligtas kayo, gagawin ko. Kaya doon sa lumang tipan, siya yung ulap, siya yung clouds of glory, siya yung templo, siya yung tabernakulo, siya yung showbread, siya yung mercy seat, siya yung high priest, lahat siya yun! Para iligtas lang tayo. Kung baga lahat ng process, kasalanan hanggang sa kabanalan, hanggang sa pagkatanggap-tanggap ng Diyos sa atin, ginawang lahat ni Jesus yon para iligtas tayo. Kaya ang pangalan niya, I am what I am. Pero ang totoo, He is everlasting Father. Paano i-explain? Yung Diyos, di ba? O, mga Trinitarian, di ba? God is 3 in 1. Hindi naman ma-explain. Tatlo yung persona ng Diyos. Ama, Anak, Banal na Espiritu. For the purpose ng pagliligtas. Nung siya yung Ama, siya yung lumalang. Nung siya nagkatawang tao, siya yung nagligtas. Yung siya yung naging Holy Spirit, siya yung nag-born again. 3 in 1. Kaya sabi ng mga Israel, hear your God, our God is one. Bakit yung tatlong persona? Kasi para sa purpose ng pagliligtas sa tao. Naintindihan niyo po? Kasi bilang Diyos, hindi ko siya pwedeng bumaba sa lupa, sa mundo. Sasabog itong mundo. God, this earth cannot contain God. Magtumungtong lang ng konti ng daliri, sasabog na yan. Hindi rin siya pwedeng bumaba na Diyos kasi hindi siya mamamatay. Kaya siya ay nagkatawang tao for the purpose of dying for your sins and my sins and the sins of the whole world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen po ba? Tingin. Sabi ni Jesus, Jesus said to her, basa po, sabay-sabay, 1, 2, 3. He who believes in me, though he may die, he shall live. Sabi ni Jesus, ako, I am God. I am God. I am God. O sabi niya, I am of the Old Testament. Ako yung pagkabuhay. Ako yung muling pagkabuhay. So ang muling pagkabuhay ho, ay si Kristo. At ako yung buhay. Ang buhay ho, si Kristo. Ang muling pagkabuhay at walang hanggan, si Kristo. He's a person. Sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya mamatay. Sa panahon nila, kasi hindi pa namamatay si Jesus eh. Pero ngayon, sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya matulog, ay mabubuhay na magmuli. So pag tayo ho, hindi ho patay. Pag namatay tayo, tulog lang tayo. Amen po ba? Kahit na natulog ka ng 20 years, 30 years, bago dumating si Jesus, natulog ka lang, kala mo natulog ka lang, umidlip ka lang. Amen? So sabi ni Jesus, ako yung Diyos ng muling pagkabuhay at buhay. O isipin niyo po, pag nanampalataya kayo kay Jesus, yung muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan, nakatira sa inyo. Tapos, paano ba mabuhay? Nakatira na nga sa inyo. Maraming Christian, ganito ba ang buhay? Kasi they don't understand the Scripture. Sabi ho ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you are saved. Past tense, letter D. Ligtas ka na.
Maraming Christian, hindi alam. Tumanda na, hindi alam, ligtas na siya. Ligtas ka ba? Siguro. Kaya magpapakabait ako eh. Para maligtas ako, matapos ko manampalataya. Wrong! Hindi ka magpakabait, basta sumampalataya ka kay Jesus na nabuhay na magbuli. Sabi ni St. Paul, you're saved! Kailangan marinig yung letter D. Save! Save D. Big sabihin, once you believe, you're saved. Once you believe, you're forgiven. If you believe the gospel, His death, burial, and resurrection according to the scripture, you're saved. You're saved now, you're saved forever. Sabihin mo sa katabi mo, uy, you're saved. Amen? If you believe that God has raised, past tense, Jesus from the dead, you're saved. Kaya po ang pork, akala ng maraming tao, pinatawad lang ang ating mga kasalanan. Hindi po, balikan natin. Pag nanampalataya kay Jesus, pinatawad ang kasalanan mo, pero meron kang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Akala natin, pinatawad lang ang kasalanan natin. Wrong! Christ's death, burial, and resurrection is not only the forgiveness of sin, but to give you a resurrected life. A resurrection life in the future. And you will have life. You will have eternal life. And you are saved. Hindi lang pinatawad. Amen ba? O, tingnan niyo po ito. Sabi ng 1 Corinthians 15:20 to 22. But now, basa! Ngayon, nabuhay na sa mga patay si Jesus. Nabuhay na ba? And has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ang ibig sabihin ng first fruit, prototokos. Si Jesus, yung model ng mga taong nananampalataya. Kita nyo po, hindi patay. Yung mga nananampalatayang nakatutulog na. Si Jesus ang modelo. Kasi si Jesus nabuhay sa mga patay. Lahat ng mga namatay na natutulog lang, nananampalataya kay Jesus, mabubuhay din katulad niya. Muling mabubuhay. Si Jesus ang model, prototokos, prototype. O tingin, pag nanampalataya ka kay Jesus, meron kang resurrected life na nag-aabang sa'yo. Hindi ka lang basta pinatawad. Tingnan nyo, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. So lahat ng mananampalataya, pag wala si Jesus sa buhay nyo, you're dead. And you go to hell. But lahat ng mananampalataya na mayroong Jesus, mabubuhay mula sa mga patay. Sapagkat kay Adan lahat mamamatay, gayon din naman kay Kristo lahat ay bubuhayin muli. Amen! 10 lang ang pumalakpak, 10 lang ang mabubuhay na magmuli. Sino ang mabubuhay na magmuli? Palakpakan natin si Jesus. Amen. Yan po yung sinasabi ni Paul sa Scripture. Yan po yung sinasabi ni Luke sa Scripture. That Christ died. After 3 days, rose again. Ang tawag natin dyan, the gospel of Christ. Kaya sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Hindi lang mo pinatawad ang iyong kasalanan. Binigyan ka pa ng buhay. Binigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. At pagdating ng panahon, mabubuhay kang muli at hindi ka na mamamatay. Kaya gamitin mo yung buhay mo na i-share si Jesus of the Scripture. Amen. Alam niyo po yung mga false prophet, false Christ, false teacher, false pastor. Sasabihin nila, si Jesus nandito, si Jesus nandun, si Jesus na ganito. Gumagawa sila ng mga himala. Damakmak na himala. Para maligaw. Marami. Pati yung mga mananampalataya, ililigaw. Kasi marami mananampalataya after sa himala. Sabi na nga ni Nora, walang himala. Pero pag may Jesus ka, yung himala po ang hahabol sa'yo. Hindi mo hinahabol yung himala.
Ang hinahabol mo, makilala mo si Jesus sa Scripture, yung himala automatic ho, mahabol sa'yo. Magsasawa ka nga eh, habol lang habol sa'yo. Amen. Maraming tao hinahanap. Magandang buhay, vision, dreams, himala. Wala. Kaya palpak. O, tingin. Nung nabuhay na magbuli si Jesus, ito po yung continuation, kaya part 6, letter A. Nung nabuhay na magbuli si Jesus, nakasalubong siya ni Mary Magdalene. Jesus said to her, "Huwag mo muna akong hawakan. No limitang here. Please, hindi sa isnabero ako. Huwag. Sapagkat hindi pa ako umaakyat sa aking ama. Pero sabihin mo sa mga kapatid ko," tingnan niyo po, "The purpose Christ died and rose again from the dead, not for you only to forgive your sins, not only for you to be resurrected, not only for you to give life, not only for you to be given eternal life, for you to become His brothers and sisters." Para gawing tayo, sipin nyo yung Diyos, kapatid nyo na. I am what I am. Go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Wow! Beautiful! That's why Jesus is the everlasting Father. Pag hindi nyo nakita si Jesus, hindi nyo makikita yung everlasting Father. Pag hindi nyo nakita si Jesus sa Scripture, hindi nyo makikita yung Father nyo. The Father that will never leave you nor forsake you. The Father that will never die and will live in you. Who will take care of you for life, living inside you. Your Father, to my God and your God. You see? Ang dami hong blessing yan. Akala natin, pinatawad lang ang kasalanan natin. He is the Father sa lahat ng mga fatherless sa laman. Nung bumaba si Jesus, sabi niya, Father, Father, Father. Address, Father. Amen po ba? O, tingin. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 11 to 12. Again, saan tayo galing? I am what I am. Because of what I have been and have done to you, now, you are my brethren. Although me is your father. Father mo na siya, kapatid mo pa siya. Tol! Dad! Wow! Di ba sarap sa pamilya? Yung daddy mo para ng kuya mo? Amen ba? Walang sumasagot. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya kinakahiyang tawagin silang mga tingin. Mother, kapatid ka ni Jesus. Although tatay mo siya. Wow. I am what I am. I can be your brother and I'm your father. I am what I am. Whatever you need in life, sabi ni Jesus, I am. Naintindihan niyo po ba? Ganyan niya tayo kamahal. Yung DNA ng Diyos, DNA mo. Yung anak ko ho, kunyari alam nyo, mawala sa isip, makulong. Hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ko anak yan. Hindi ko, pag kinuha niyo yung dugo niya, kinuha niyo yung dugo ko, malalaman sa DNA, anak ko siya. Because the Holy Spirit lives in you. The DNA of Jesus is your DNA. Amen. Not only He is your Father, not only He is your Savior, not only He is your life and resurrection life, He is your brother. I am what I am. I can be what I can be for the purpose of saving you. That's how God loves you. Tingin. Kaya sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan, ika'y pupurihin. I will saying, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly, I will sing praise to you. So, the name of God in the assembly is Father. Jesus is your brother, the big brother.
the prototokos, the prototype, the model. When Jesus rose from the dead, you will also rose from the dead. Amen. Siya yung example. So alam na natin, pagpikit ng mata natin, pagbalik ni Lord, bubuhay tayo, bibigyan ng katawang hindi na mamamatay. Yan po ang expectation, yan po ang real talk. Kaya pag namatay ho kayo, hindi ho kami malungkot. Malungkot kami kasi hindi na namin kayo kasama, pero masaya kami dahil salamat sa wakas, natulog din siya. Hindi natutulog eh. Nung buhay, lakwatsa dito, lakwatsa doon, barkada dito, barkada doon. Pero Christian yun. Nung namatay, sabi ng mga nanay, na alam to, ay salamat. Nakapahinga rin yung anak ko. Hindi ho umiiyak. Yung mga umiiyak kasi hindi nila alam. Tapos sasabihin, nandun na siya kay Lord. Paano mo alam? Nanampalataya ba siya sa death, burial, and resurrection? Nanampalataya ba siya sa gospel? Lahat nang namatay. Pumunta kayo sa puneraryan, punta kayo sa lamay. Lagi sasabihin na, at least nauna na siya kay Lord. Uwe. Sure ka? Di nga. O, tingin. Sa John 14, 6, 8, 11, 16, 20, ganyan po mag-preach ho. Hindi yung dakdak ng dakdak yung pastor. Hindi naman alam kung anong pinagdadakdak. Pakita nyo muna sa akin bago kayo magdakdak. Hindi mo pa pinapakita, dakdak ng dakdak. Saan yan? Wala naman sa binasa ko yung sinasabi mo. Many pastors are saying things, then they open the Bible, hindi naman doon. Pag binasa mo yung Bible na nilabas niya, taliwas naman yung sa sinasabi niya. Don't do that. Kasi tingin sa inyo, nag-a-assume ka lang. Ilabas mo, kaya bawat lalabas yung bibig mo, ilabas mo muna. Oh, sabi ni Jesus, Jesus said to him, basa. Oh, isipin nyo, I am. Yung daan, si Jesus, persona. I am the truth. Which is, yung end dyan, hindi po dugtong. Ang galing po sa Greek word na kai, which is the life. I am the way, the truth, that is the life. The way, the truth, that is the life, is a person. Hindi ho good manners and right conduct. Basta anak, magpakabait ka lang, bahala si Lord. Pumunta ng impyerno yun. Papakabait lang eh. Magpakabait ka lang anak. O, nakita mo, ang bait-bait ng anak. Ang buti, good manners and right conduct. Pupunta ng impyerno yun. Kasi si Jesus lang ang daan at ang buhay. I am the way, the truth, that is the life. No one comes to the Father except through me. Amen ba? Tapos sa verse 8, sabi ni Philip, Philip said to him, Lord Jesus, show us the Father. Okay na ho sa amin. It is sufficient for us. Pakita mo nga sa amin yung Ama. Lord Jesus, sabi mo, ikaw yung daan, ikaw yung buhay, ikaw yung katotohanan. Sige nga, ipakita mo sa amin yung Ama. Okay na sa amin. Verse 9, Jesus said to him, tagal-tagal mo na akong kasama, Philip. At hindi mo pa rin ako kilala, Philip. Ano ka ba? Philip o Malboro? The Philip. Oh, sabi ni Jesus, siya, sino mang nakakakita sa akin, nakakakita sa Ama. Bang! The everlasting Father. Philip! Pag nakita mo na ako, nakita mo na yung everlasting Father. That's what's the prophecy of Isaiah. Jesus in the scripture. So how can you say, show us the Father? Hindi ka ba naniniwala that I am in the Father and the Father in me? Tingin, si Jesus nasa Father, yung Father na kay Jesus. Kaya pag nakita mo si Jesus, nakita mo yung Father. Yung Father na hindi nakikita. Yung Diyos who lives in an approachable light. Now you see in person. Kaya hindi na ako mystery. Panginoon, yung nasa langit. Wala ako sa langit yung Panginoon. Ang daming prayer ng mga Christian mali. Panginoon, nasa langit. Wala po sa langit yung Panginoon. Nasaan yung Panginoon? Nasaan yung Panginoon? Nakatira sa inyo.
Sinong Panginoon yun? Baka false Jesus yun. Tapos pag kumakanta tayo, Welcome, Holy Spirit. Ganun din ako noon, ha? Come, anong ka-come? Sino yung welcome mo kung yung wini-welcome mo nakatira sa'yo? Hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay katawan at templo ng banal na Espiritong Diyos? Bakit ka nagwe-welcome? Wini-welcome mo. Kaninong Espiritu yon? Kaya kinukorek yung mga kanta na ganyan. Welcome, Holy Spirit. Sinong Holy Spirit yan? Nakatira na sa iyo yun eh. Naintindihan niyo po ba? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. But the Father na nakatira sa akin, yung sinasabi ko sa inyo, sinasabi ng Ama, kasi yung Ama nakatira sa akin. Pag nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. Nagsasalita ako yung Ama na nagsasalita sa iyo. Naintindihan niyo po ba? At yung ginagawa ko, hindi ko lang ginagawa. Ginagawa ko kasi ginagawa ng Ama. So when you see Jesus, you see Father, and the Father is working through Christ. So when Christ died, the Father died for you. Ang hirap tanggapin, di ba? Pero that's the Bible. Hindi mo kaya explain yung Diyos. Sasabog yung utak mo. Manampalataya ka lang kung ano dinideclare ng Scripture. Tingnan niyo po. Believe me that, basa. And the Father in me. Or else, believe me for the sake of the works themselves. So whatever I do, mga nakita niyo sa akin ginawa. Ginagawa ng tatay, ng Ama. Amen po ba? O, tapos, verse 16. Nakita niyo po, buong context. Pinipreach ko sa inyo. O, sabi na naman ni Jesus. And I will pray the Father. He will give you another helper. Mananalangin ako sa Ama. Nasaan si Jesus? Nasa lupa. Yung Ama nasa spiritual realm. Pero hindi natin alam, yung Jesus, yun yung Ama. Kasi yung mga tao, hindi sila naniniwala, ako na yung Ama, ako na yung Ama. Kaya gumagawa ng isang concept si Jesus para ipakita yung Father, Son, Holy Spirit na ang prinsipyo, ang isip, iligtas yung tao. O, mananalangin ako sa Ama. And He will give you another. Galing po sa Greek word, hindi ho yung iba, English na iba. Ibig sabihin ng another sa Greek, alos, katulad ko, natutulong sa inyo para makasama nyo forever. So, tingin niyo po, ang dinidili Jesus dyan, si Jesus, yung Father, at yung Holy Spirit. Sabi ng 17, basa. The Spirit of truth. Si Jesus is truth. Yung Father is truth. The Holy Spirit is truth. 3 person in one God. All the Godhead lives in bodily form. Kaya kailangan magkatawang tao si Jesus kasi magliligtas ng tao. Kaya si Jesus napagod, nagutom, lumaki, kumain. Kasi taong tao. Para iligtas tayo. Umihi, umuo. Umiyak. Oh, tingin. Whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For this Holy Spirit will be in you. Itong banal na Espiritu, Espiritu ng katotohanan, mananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwan na orphan. Tapos sabi ni Jesus, I will come to you. So the Holy Spirit will be in you, then I will not leave you orphan, I will come to you. So the Holy Spirit is Jesus coming to us. O, tingin. A little while longer, and the world will see me no more, but you will see me because I live. You will also live. At that day, you will know that I am in my Father, you in me, and I in you. Tingin. The Holy Spirit, I will not leave you orphan, the Holy Spirit will dwell in you. Tapos, I will come to you. I am in my Father, you in me, and I in you. So, sino ang nasa loob nyo? The Father, the Son, in the Holy Spirit. Kaya pag nagpipray kayo, Daddy God sa langit, hindi mo, saan? Daddy God. Ang tagal-tagal na nating Kristiyano. Naive sa katotohanan. Dami mga pastor pa, mga bishop pa nga. Kaya po si Satanas, naglalamierda sa loob ng church. Pray ng may sakit, pero lahat namamatay sa sakit.
Pinagaling ako ni Lord. Talaga, pinagaling ka sa cancer. After 5 years, namatay na po siya. Ano? Kinamatay. Cancer din po. Kasi dapat matutulog ka lang. Hindi ka mamamatay sa sakit. Ano pangalan niyo po, tita? Tita Noemi. Pag namatay ka sa sakit, ibig sabihin, makapangyarihan yung sakit sa katawan mo. Hindi yung Father, Son, Holy Spirit who lives inside. Pag alam mo, Father, Son, Holy Spirit lives inside you, walang sakit ititira dyan. No sickness, no cancer will live in you. Because your body is the temple of the Holy Spirit, who is the representation of the Father and Jesus living inside you. That's the Bible. Palakpakan natin si Lord Jesus. Amen ba? Walang sakit! Walang karamdaman! Walang demonyo. O demonyeta. Dapat ganyan ang isip sa katotohanan ng Bible ang mga Christian. O tingin. Kaya sabi ng Romans 8:14, 17, for as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So yung Holy Spirit, yung DNA ng Father, Son, tinira sa inyo. Para kayo yung mga anak ng Diyos. Kayo'y mga anak ng Diyos. Tingin, kayo ay mga anak ng Diyos. Meron pang demonyo lalapit sa mga anak ng Diyos. Oy, bakit meron yung isa iba? Because lack of knowledge. They don't know God. Hindi lang kayo pinatawad, kayo'y mga anak ng Diyos. Kung ano ang meron yung Diyos, meron kayo. Oh, ito, nung nabuhay na magbuli si Jesus sa mga patay, kung anong meron si Jesus, meron kayo. Tingin niyo po, sinabi ni Jesus sa kanila, sa mga disciples, sa ating mga mananampalataya, habang kayo humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Gospel of Christ, Gospel of Grace, ang magandang balita. Next, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi ho mabautismuhan sa tubig, mabautismuhan sa banal na Espiritu. Wala ho tayong oras para ilabas ito yan. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Next, ang mga sumasampalataya ho ba kayo lahat? Ay bibigyan ng kapangyarihan. Hindi ho sinabi yung mga pastor, hindi ho sinabi yung mga bishop, hindi ho sinabi yung mga propeta. Ang mga sumasampalataya, nananahan na yung Father, Son, by the Holy Spirit in them, will have power. Gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Hindi kayo palalayasin at hindi kayo ang titirahan ng mga demonyo ng sakit. Yung mga sakit, mga demonyo yan. Bakit nakatira sa inyo? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Kasi pag may Christian, may sakit. May sakit ako, baka malala na to. Alagaan, ibibebe. Take up muna. Tapos, hindi mo nakakawaatin ha. Bakit? May sakit ako. Alagaan yung sakit. Ano daw sabi ng doktor? Kailangan daw magpaganto, mag-chemotherapy, tugmo ulo mo doon, tugmo ulo mo dyan. Oh, paano na? Sana si sister? Isang buwan nang, kasi may sakit ako. Inalagaan ang inalagaan. Kasi hindi niya alam to. Hindi niya alam na ang nakatira sa kanya, yung Father, Son, by the Holy Spirit. Pag ganun ho, sasabihin niyo, oy, sakit. Bakit nandiyan ka? Layas! You know the truth. Implement the truth. Di ba, Pastor, mayaman naman kami. Mag-generous giving ka na lang sa church para yung gospel, marami pang makakilala. Kaya ang dami kong sa isip ko, hinahamon ko, yung mga nagpapa-hospital. Nako, gumastos ng 100,000. Gumastos ng 20,000. Sabi ko, hindi. Pag pinag-pray pa kita, pag gumaling ka, ibibigay mo yung 100,000 sa church. Hindi makasagot. Pero kayang ibigay sa ospital. Asan na yung utak ng tao ngayon? Pero sa gamot, sa ospital, magkano yan? 10,000, 20,000, 50,000, 200,000, 1 million. Pero sa gospel, ibibigay 1,000.
How dare you? Pero pag sa gamot, open ka. Pag sa gospel, sarado ka. Ito yung tao. O, tingin. Papalayas kayo ng mga demonyo at magsasalita kayo ng iba't ibang wika. You see? Yung sumasampalataya, ito po yung kapangyarihan mo. Magsalita ng iba't ibang wika. Tapos sabi mo, huwag kang magsalita ng ibang wika. Do what? Dapat mabautismohan ka sa banal na espiritu. At yung kapangyarihan mo, magsalita ka ng iba't ibang wika. Tapos ayoko magsalita. Pangit-pangit ng speaking in tongues ko. Yung mga ganyan tao, mga ignorante. Mas marunong pa kay Jesus kaysa sa atin. Magpapalala sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng iba't ibang wika. Hindi sila maano, kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang kamay. Kasi sila malulusog, malalakas, magagaling, may kapangyarihan. Pag pinatong nila yung kamay nila, itong mga nananampalataya na pinapananahan ng Father, Son by the Holy Spirit, ay pinatong yung kamay, idinalangin yung may sakit. Yung may sakit. Gagaling. O tayo pupunta tayo sa church. Pag-pray mo ako, pastor, lahat nagpapapray. Dapat kayo nagpipray, tita. Dahil magaling na kayo. Kasi yung banal na espiritu na nakatira sa akin, kay pastor, parehas na nakatira sa lahat sa atin. Hindi sinabi dyan, yung mga pastor. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Okay na yun, Kenneth. Next. Ako na, dito na po. So, mga anak na tayong Diyos. So, ang dami hong benepisyo, di ba? Wala, tinuturo lang sa Bible. Patawad ang inyong mga kasalanan. Yun na, tuntuan na tayo. Uwi na tayo. Araw-araw, hanggang 10 taon, nang alam mo lang, napatawad ang iyong kasalanan. Hindi mo alam, anak ka pala ng Diyos. Hindi mo alam na buhay mo na walang hanggang ka. Tingnan niyo po. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption. Kaya ho, dahil adoption, English, hindi ho yung Bible ho, hindi sinulat sa English. Nung sinusulat yan sa Greek, yung bagong tipan, wala pa ho yung English. So, ang galing ho yan sa word na hotisia. Ang ibig sabihin, you are placed and conditioned as a real son and a real daughter. Hindi ka lang inampon. Nung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, tinuring kang tunay na anak. At yung Diyos tatay mo at si Jesus kapatid mo. Hindi ka anak sa labas. Naintindihan niyo pa ba? Sabi mo, hindi tayo anak sa labas. Kung ano yung DNA ng Diyos ni Jesus, DNA din natin. Amen ba? By whom we cry out, Abba Father. Kaya ang tawag natin ngayon, dito sa amin, na-address namin yung Diyos, Daddy God. Daddy. Ano yung Daddy, Daddy? Ano yung mga bata? Yan ang translation ng Abba. Daddy. Tatay. Nandiyan po ba kayo? Nung sumampalataya kayo kay Jesus, binigay ni Jesus ng Father yung Espiritu niya, kayo ay ginagawa ng tunay na mga anak ng Diyos. At pwede na natin siyang tawaging Daddy! Daddy! Alam niyo po yung mga anak ko, pag sumigaw ho yan ng mga baby pa sila, nako, tarantan na ho ako, Daddy! Nako, kahit na ho sinong demonyito makita ko, patay. Sigurado ho, patay. To the rescue yung Daddy. Amen? Kaya ikaw, kasi, Daddy, lahat ng power ni Daddy nasa iyo. Amen ba? Tingnan niyo po, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are, sa Tagalog, na tayo'y, the mere fact, the Holy Ghost live inside you. That's the reason. That's the reality. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos!
At lahat ng mayroon ng Diyos, nasa iyo. Nasa iyo. Amen ba? Ephesians chapter 1, verse 18. Tingnan po. Hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhati ang Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu. Nasa atin na po ba? O, na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihan. Sabihin niyo, hindi masukat. Pag sinabi kong hindi masukat, nag-uumapaw yung kapangyarihan ng Diyos. Sumasagit-sit ang kapangyarihan kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon. Next, ang muling bumuhay kay Kristo at tagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Ano yung kapangyarihan? The Holy Spirit, who raised Jesus from the dead, lives inside you. Lahat na ho ng kapangyarihan ng Diyos, binigay na ho. Yung kumbaga, all the power of God is in the Holy Spirit when He raised Jesus from the dead. Is now living inside you. Lahat! Kung baga nung binubuhay si Jesus sa mga patay, lahat to ng powers ni Lord, todo-todo, pati patot manabla. At yun, nakatira sa inyo. Ang muling bumuhay kay Kristo, tagpo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Next, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan sa kalangitan, higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. So si Jesus nasa inyo. So lahat, walang lulupig sa inyo. Ngayon sa panahon na to, at sa panahon na dadating, because that power lives inside you. Kaya pag naglalakad kayo, yung mga espiritu, hindi ho yan nakikita. Mga espiritu ng demonyo, disgrasya, pamamaril, pangingidnap, pagpatay. Pag lumakad ho kayo, pag alam nyo yan, knowledge is power. Pag lumalakad kayo, magtatabihan ho lahat yan. Takot lang niya. Kaya alam mo, sa bahay nyo, walang demonyo doon. Kasi yung demonyo, para maghasik sa bahay, dapat tumira siya sa tao. Eh, sino nakatira sa inyo? Yung Diyos. Walang demonyo sa bahay nyo. May papasok na may nakatirang demonyo, pag lumabas kayo, magtatakbuhan lahat yun. Kung alam nyo kung anong meron kayo sa inyo, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siya ulo sa lahat ng bagay para sa iglesia. O, tingnan po, lahat ng demonyo, demonyito, demonyita, kung ano man dyan, nasa ilalim lang ninyo. Kasi si Jesus nakatira sa inyo. Kaya nga dapat wala na hong, pag nagpalayas kayo ng sakit, alis. Hindi, pahirapan pa. Hindi ho. Out. Tapos. Bakit pala nasa paa nyo ka eh? Ang problema, pag hindi nyo alam, nasa utak nyo, nasa ngalangala nyo, nasa puso nyo. Hindi nyo alam eh, na nasa paa nyo pala eh. Because of the lack of knowledge, people are being destroyed. Amen ba? Balik na po tayo. Meron pa ba? Oh, balik na tayo. Naintindihan niyo po tayo? Tayo yung mga anak ng Diyos. Next. Kaya po, sabi dito na po ako matatapos. Kaya sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, kasi marami pa ring mananampalataya, ang audience ni Pablo, mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sabi ni Pablo, di kaya'y what agreement has the temple of God with idols? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Ano ang kaparehas ng ikaw bilang templo at sa Diyos-Diyosan? Anong kaparehas? Basa. For you are the temple of God. God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Mananahan ako. Kasi sa church, sa mga unbeliever, tawag nila doon sa Diyos, Diyos na nasa taas, basta bahala ng taas. Sa mga believer, tawag natin Father. Father.
nanahan sa atin. Tignan niyo po, mananahan ako at mamumuhay ako sa piling nila. Ang contrast dyan, kasi yung mga Diyos, mga hindi nananampalataya, nananahan sa mga templo. Ngayon, ang templo ng Diyos, sa Bible, tayo. So, anong pagkakaiba? Malaking pagkakaiba. Kasi yung Diyos nila sa templo. Tayo, dahil sa death, burial, resurrection ni Jesus, tayo yung templo. At sa atin nananahan. Sa kanila, may templo sila at doon nananahan yung Diyos nila. Naintindihan nyo? Hindi yung Diyos. Yun ay mga demonyo, mga Diyos-Diyosan. Ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Tingnan niyo po. Therefore, come out from among them. Be separate, says the Lord. Umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Huwag na kayo dyan sa templo-templo na mayroong Diyos dyan. Umalis na kayo dyan. Huwag nyo nang hawakan yung mga Diyos-Diyosan yan, mga madudumian. Context. Baka meron pa dito, pasimba-simba sinasamahan yung peres nyo. Pakrus-krus pa kayo. Ginagalang nyo lang. Huwag na. Lumabas na kayo dyan. Sabi dyan. Humiwalay na kayo dyan. Huwag nga kayong maghawak-hawak dyan. Napakadudumi niyan. At tatanggapin ko kayo. 18. Basa sa English. Bang! Magiging tatay niyo ako. At kayo ay aking maging mga sons and daughter, says the Lord Almighty. El Shaddai. Ako'y magiging ama ninyo. Lumayas na kayo dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Walang pagkakaparehas yung templo dyan. Templo ng mga Diyos-Diyosan. Kayo ang templo ng Diyos. Mananahan ako sa inyo. At pag nanahan ako sa inyo, ako ay inyong magiging Father. Sabi ng Panginoon makapangyarihan. Amen ba? Kapatid, hindi nyo alam sinong nakatira sa inyo. If you know who lives inside you, no sickness, no accident, no weapons, no demons, nor demonitos, demonitas will overcrowd you. And you will experience the best ng buhay na meron kayo. Amen ba? Palakpan natin si Jesus. Hallelujah! 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 Kaya sinasabi ko sa inyo, yung daladala nyo na simptomas, 6 na taon nyo nang hawak, paglabas nyo dito, ngayon pa lang, magugulat kayo, it's all gone. You will know the truth. The truth will empower you to set you free, to heal you of all your diseases. Oh, Riyabasanda, Rabasika, Daramakanda. Rambasanda. Tayong lahat ay tumayo. Mawit po tayo ng isang awit. Music ministers, the right song please. We still have time. Di nila alam. Kay buti mo, kay buti mo, kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon. Nanahan ka sa amin. Kapatid, pinoprophesy ko sa inyong lahat. Meron po dito yung malaking sagabal sa isip nyo. Yung malaking kalituhan sa isip nyo. Lahat ho yan ay tinanggal na. Natanggal na. That blockade of knowing Christ, of knowing God in the Scripture is now gone in your mind. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Horya baba 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 kanda. Let's sing the song, please. Come on. Awitin po natin ito. Iawit ninyo ang inyong pasasalamat sa Panginoon. Sa Panginoon. Panginoon, dakila ka. Sa buhay ko, kalabis na pag-ibig mo ay naligtas ako, hindi man karapat-dapat. Ay iyong binigyan mo pa ng tinig, mo pa ng tinuruan mong umawit, umawit
salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus. Horia baba 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 sangere mande. Ramba sa taas lang po ang ating mga kamay. Ang mga simptomas ng sakit, kapatid. The Father, the Son, by the Holy Spirit is living inside you. Your symptoms are all gone. Lahat yan. Mawawala ng lahat. Wala ng lahat. All symptoms, all sickness, healed in Jesus' name. All sickness, all infirmities, healed in Jesus' name. Oh, Ria Baba 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 Kanda. Dinadalangin at dinideklara ko, God is saying to you, sinasabi ng Diyos sa iyo, why you worry? Why do you worry? Why do you worry? I am a Father. I am a Father. I am everlasting Father to you. Why do you worry? I am an everlasting Father to you. I take care of you. I will never, ever, 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 ever leave you. It's not dependent on you. It's dependent on my Son, the Lord Jesus Christ, who died and rose again for you. God is saying, I am the everlasting Father who loves you, who will bless you, who will bring you. I am your promised land. I am your perfect rest. I am your perfect health. I am your perfect success, says the Lord. Oh, Ria Baba 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 Sanga Barahande Ronga Banga Dandri Danga Dabahan. That thing that you are worried about, that you are worrying about, God is saying, throw it, itapon mo na yan. Throw it away. Throw it away. Throw it away. I will fulfill everything that you need, everything that you want. It's already fulfilled in Christ Jesus. Hallelujah! Oh, Riyaba Sandaraba Sikadaraba Kanda. Pati ang mga aksidente sa dadaanan ninyo in the future are all gone. 10 years of your life are clear. Clear of all accident. Clear of sickness. Clear of demons. Yes, the 20 years na gagawin mo, God is giving you with just 1 to 2 years. 20 years of your effort, God is saying, I will give it to you in a year or 2 years. God is saying, in the 20 years of your effort, of your work, I will give it to you. The 20 years for you to get a promotion, I will give it to you in a year. I will give it to you in 2 years' time. You will get your promotion. You will get your emancipation. You will get it, says the Lord. Oh, Riyabasanda Rabasanda Rambasanda. Lord, maraming salamat. Salamat, Daddy God, sa lahat ng narito, sa lahat ng magkakapatid na narito. Kami po ay nagbibigay ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.